I love you, Lord, for your mercy never failed me all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire, darkest night. You were close like no other. Known you as a father, known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Praise God, amen. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Praise be to God. Amen. Lord Jesus, thank you tonight for your uh, grace, for your love, for your protection, for your blessing. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, na nilob niyo po na muli ay nakapagbahagi po kami ng iyong mga salita. Especially, Lord, as we are approaching
sa closure ng ministry ito. The 3.5 year according to the prophecy, to the book of Daniel. Thank you, Father, for this wonderful time na kami po ay nailuwal, Lord, sa panahon na ito, which we believe to be the very perfect program wherein you have called us, Lord, to be the players. Thank you, Lord. We are humbled. Praise be to God sa mga bagay na ito, Panginoon. And we'd like, Lord God, to remember our precious brother Ben Breeze, dyan po sa Italy, sa kanya pong operation, sa kanya pong paa. Mayroon po siyang varicose veins, and we pray, Lord, na ang iyong pag-protect at of course ang quick recovery, Panginoon, sa kanyang surgery. We pray, Lord, sa buong pamilya niya, na patuloy niyo rin po, Panginoon, na ingatan, lingapin. We see, Lord, their love for this ministry, their support for this ministry, and I'd like, Lord, to always remember them. At dalangin din po namin ang iba pa na mga kapatiran sa ibang dagat, of course, Brother Jim, na patuloy mo siya, Lord, na binibigyan ng inspiration to be part of this great move of the Lord. We also like, Lord God, to remember every believers, especially sa aming mga kapatid na nandiyan ngayon sa Cebu, sa Bantayan Island, Sister Rosemary, Sister Beth, Sister Bioli, Brother Teteng, Brother Danilo. We pray, Lord, na magiging pagpapala ang kanila pong pagdalo sa kanilang mga pinsan, mga kamag-anak na narin sa Bantayan Island sa Cebu. And we pray, Lord, na give us a way, if you will, Lord, na kami po ay makarating sa mga kamag-anakan pa ng mga Martinez family dyan po sa Cebu, and before ang closure na ito, Panginoon. We pray for your guidance, of course, sa iyo pong provisions na kailangan po namin as we are going to keep redeeming the time, because these days are evil. And nakita talaga namin, Panginoon, na napakaigsi na nga lang pa talagang ang panahon. Sa mga komento ng mga kapatiran, ilang tulog na lang. And we understand, Lord, the move, Lord, the days that we are living in, hindi po ito isang i-take for granted na panahon, Panginoon. I'd like to appreciate, Lord, the wisdom, the understanding na patuloy mong pinagkakaloob sa mga elders namin, para makita namin, Lord, na tunay nga po na ang mga mensaheng iyo pong inihayag sa amin ay iyo pong binibindika sa kapaligiran, sa nangyayari sa buong mundo ngayon, Panginoon. Father, we come to you and we ask you, Lord, to bless. We ask you, Lord God, to guide us into this study. Of course, mga bagay na amin pong pinakikita na tunay nga po, Panginoon, na this is totally beyond the understanding of Christianity. Oh, hallelujah. This is already back to the promise that you have given, Lord, to your people, and that people, Israel, are the present day remnants from the land of Ophir, the modern day Philippines. Thank you, Father. We give you back the glory, the praise, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise be to God. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin, at nais po nating batiin ang ating lahat ng mga sumusubaybay sa atin pong munting gawain na ginagampanan tuwing of course Friday, Saturday, but tomorrow ay wala po tayong virtual because meron po akong mahalagang pupuntahan. So
gagawin po natin ngayon. And of course, by Sunday, mga iba nating kapatiran na siya po ang in charge sa atin pong fellowship center ay wala po sila doon. So, we'll be going online by Sunday. So, virtual po tayo for the whole week. Praise God. So, we go to the scripture that we could keep on using sa atin pong pag-aaral. We are still on the present truth versus church traditions. So this will be part 5B. No? Dugtong natin kasi atin pong hindi natin natapos yung ating pag-aaral patungkol sa mga major ordinances ng church na pinakikita po natin dahil sa understanding na hindi na kinakausap ng Panginoon ang church sa panahon na ito. Ang lahat ng mga gawain nasa ilalim ng ordinansa ng simbahan ay wala na po itong kabuluhan. Ito po ay masangsang na po sa pang-amoy ng Panginoon. Hindi na po ito nakakatuwa. Ito po ay pamumusong. The reason we say this very clear, because when the truth is presented and you reject the truth, that is the blasphemy. That is blasphemy against the Holy Ghost. The Holy Ghost is the truth, the present truth na siya pong ipinahahayag, at kapag hindi natin po ito tanggapin, i-reject po natin, yan po ang binabanggit ng Bible na kapag dumating yung banal na Espiritu ay pag ito'y inyong napusong ay wala na itong kapatawaran pa sa panahong ito at sa panahong darating. So, mga bagay na nililinaw natin na ang pamumusong ng banal na Espiritu ay hindi po yung natuya natin yung mga out of accident or hindi mo sinasadya, ay kumbaga yung mga gifts of the Spirit ay napagsasabihan mo ng mga bagay na hindi naaayon, hindi nararapat, ay sabihin natin napusong natin ang Holy Ghost. Ang blasphemy of the Holy Ghost, because we understand that the Holy Ghost, the Holy Spirit is the truth. We understand that blasphemy against the truth or rejecting the truth presented for your day, that is exactly the blasphemy of the Holy Ghost. Nawala na pong kapatawaran. 2 Peter chapter 1 verse 12, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth. 2 Peter 1 verse 12. So we need to be established in the present truth. Now, we understand Peter has the present truth nung ito po'y kanyang itinala. At yun po ang church sa panahon na yan. So, ang lahat ng mga nangingilin o ino-observe pa rin ang mga aralin sa kautusan sa panahon ng Kristyanismo ay pamumusong sa aral ng presenteng katotohanan. So kung manatili kayo sa ilalim ng kautusan sa panahon po ng iglesia, sa panahon po na ang Panginoon ay naglaan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iglesia, ang kanyang katawan, ito po ay pamumusong. The present truth during the time of Peter is the church is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except passing through the body of the church. So yan po ang present truth. Kung hindi nila sa panahon na yan, hindi nila isaalang-alang ang church at sila'y didirekta sa Panginoon, yun po ay pamumusong. Dahil yun po ang paraan na binigay ng Panginoon. Parang sino mang lumapit sa Kanya ay maliligtas, at yun ay sa paraan ng Kanyang iglesia.
At alam po natin na ito ang present truth sa time na yan. But we understand today, hindi na po ito ang present truth. The present truth today is God bring back the gospel to the very nation na kanya pong pinili o hinirang, ang Israel. So, ang katotohanan ngayon ay kausap na ng Panginoon ang Israel. At ang lagi nating binibigyan ng emphasis o diin, hindi po ang Israel na nasa Middle East na ngayon ay binabagsakan ng 1,500 drone missile ng Iran. No? And we understand yung mga current events na for of course sa Pilipinas hindi natin masyadong ramdam, pero kung kayo po ay OFW, kayo po ay may makamag-anak dyan sa gawing yan at natawagan po kayo by way of phone or kaya social media, ramdam nila ang buhay na nandun sa gitna ng digmaan. At alam po natin na ang lahat ng ito ay panimula, no? Panimula. At ito'y magpapatuloy once we already come to the closure ng sealing time. Ito po ay paigting na po ng paigting. So, we understand, patuloy natin na-emphasize na sabi ng scripture, Mark 7, verse 7, sabi niya, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo na kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sino po itong mga sumasamba sa panahon na ito po ay itinala ni Marcos? Ito po yung mga nandun sa old message, nandun pa sa ilalim ng kautusan. When the Lord Jesus Christ came on His first coming, the law, those who believe all the teachings under the law were all under the old message. And Jesus is presenting the new message. Sa old message, kailangan mong ipangilin ang lahat ng mga kautusan na inilatag po ni Moses. Subalit nung dumating ang ating Panginoon, ang kanyang paglatag, sabi niya, mahalin mo ang iyong Panginoon. And then, mahalin mo ang iyong kapwa o kapitbahay. Then, lahat ng ito ay nakaakap na, no? Doon sa dalawang dakilang utos na yon. At ang sabi ng Panginoon, liban na maipanganak ang isang tao sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Panginoon. So, nililinaw po natin, sa Old Testament, dadaan sila doon sa mga literal na mga alay-alay, literal na pagsunod ng lahat ng mga ordinansa sa templo. Subalit, nung dumating ang Panginoon, inalis niya lahat yun. At ang kanya na pong ini-emphasize, kailangang ma-born again ang tao. Ito lang ang paraan para siya po ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Very, very clear po yan nung kinausap ng Panginoon o sinagot ng Panginoon si Nicodemo sa chapter 3 of the book of John. So that was the present truth. Kailangan ma-born again ang lahat na dadaan na napaloob dun sa church. Subalit, kung papaano na sinabi ng Panginoon sa mga taong nasa ilalim pa ng kautusan sa panahon niya, sabi niya, walang kabuluhan ang inyong mga pagsamba sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sabi niya, nilisan ninyo ang utos ng Diyos, verse 8, at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. So when the new message, the new wine was presented, which is the church, this is the way for everyone to be part
of the program of the Lord and ma-receive nilang eternal life is by way of these processes, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Meaning to say, hindi na kailanganin ng mananampalataya under sa grace ang mga bagay na pinangingilin, no? Ino-observe ng mga mananampalataya sa ilalim ng kautusan. Kaya nakita po natin na maging ang araw ng Sabado ay sinalaula. Hindi lang po ng Panginoong Jesucristo, kundi ng kaniyang mga alagad. Kasi dumating na po ang katawan nung kapahingahan. Kasi ang Sabado ay itinutos ng Panginoon yan. Salita ng Panginoon yan. Heaven and earth shall pass away, but His word shall remain. Utos ba ng Panginoon na pakabanalin ang araw na ikapito? Utos ba ng Panginoon sa panahon ng kautusan na dapat magpahinga ang lahat ng bayang Israel sa ikapito? Salita ba ng Panginoon yan? Of course, salita ng Panginoon yan. Subalit nung dumating ang Panginoon, binago niya ito. But hindi naman yata tama ang word na ginamit, binago. Kasi ang sinabi ng Bible sa Matthew, siya ay naparito hindi para sirain ang kautusan, kung hindi tuparin. Now, alam po natin na yung tuparin ang kautusan, ibig sabihin, to end. Kasi pag i-fulfill mo ang isang bagay, ibig sabihin, ikaw yung katuparan, ibig sabihin, ikaw yung ending. That's the very word. Sabi ng Panginoon, sabi niya, I came not to destroy, but to fulfill every dot, every tittle. Meaning to say, siya po yung end of the law. Siya yung fulfillment. No wonder when the Lord Jesus Christ invited sa chapter 11 ng Matthew, sabi niya, come unto me. All you that labor and are heavy laden, for I will give you Sabbath. I will give you rest. The rest that Jesus Christ is presenting during the time is the very Sabbath na ipinangingilin ng mga mananampalataya sa ilalim ng kautusan. So, ibig sabihin, dumating na po ang katuparan. Wala pong kapahingahan sa araw na ikapito. Pero nung wala pa ang Panginoon, pinababanal nila yon, kapahingahan nila yon, inuuna ng Panginoon. So, balit nung dumating ang katawan, dahil anino po yung araw na yon, dumating ang katawan, ang Word made flesh, siya po ang kapahingahan na totoo. So, ang in-emphasize po natin dito, yung aral na luma ay wala na pong kabuluhan. Yun po ay naging salit-saling sabi ng mga tao. Nabigat kasi, hindi, kasi salita din ng Panginoon yan. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag ka ang pinauukulan ng salita ng Panginoon ay naganap na niya ang sinalita at inuulit na mga hindi naman ukol para doon, yun ay naging salit-saling sabi o kaya tradisyon. Maraming tradisyon. Halimbawa, ginawa ng Panginoon ng pagpapako. Nasabi ng Hebrews, minsan na niyang ibinigay ang kanyang sarili para sa katubusan ng lahat ng tao. Dahil sa tradisyon, inuulit-ulit ito ng mga tao. Lalong-lalo na nung mahal na araw. Inuulit-ulit yan. Naging tradisyon. At yung tradisyong ito, ang siyang nagpawalang bisa, no? Ibig sabihin, naging walang kabuluhan. Now, ni-emphasize natin na malinaw talaga ito dahil tanggap ito ng lahat ng Kristyanismo na wala talagang anumang maiambag ang aral sa ilalim ng kautusan sa panahon ng Kristyanismo. So, ibig sabihin, kailangan talagang maipanganak muli. Subalit, dumating tayo sa panahon na ang kausap, o na ang dealing, no? yung panahon na ang
Kristyanismo ay dumating na sa kanyang closure. Dumating na ang huling binhi. Ang pagiging born again ngayon ay naging tradisyon. Kasi ang totoong born again na may taglay na pangako na makapasok sila sa kaharian ng Diyos ay tapos na po. Yan lagi namin nililinaw sa inyo. Totoo na may bride. Pero hindi po ang mga tao sa panahon ngayon. Ang totoong bride ay inalis na ng Panginoon. So, yung mga bagay na yan, ang atin pong tinitingnan ngayon, binibigyan natin ng emphasis kasi po, kahit anong salita namin ng mga bagay na pangako ng Panginoon ngayon, kung hindi kayo bahagi ng remnants, wala ito sa inyo. Kahit mangusap pa ang ating mahal na kapatid dyan sa Bacolod, Brother Romelo, tungkol sa theophany, tungkol sa celestial body, kung hindi kayo remnant, wala kayo nito. Hindi ito para sa inyo. Kaya minsan pag tinitingnan nyo, akala na ang karamihan, pag nag-preach tayo, ay para sa lahat. Hindi po. Ang mensahe po ng remnant ay para lang po talaga doon sa people of Daniel na napaloob sa 3.5 years. This message is exclusive. This is not for the world. Tapos na po ang mensahe para sa buong mundo. This gospel of the kingdom shall be preached to all nations. Tapos na po siya. Hindi na po siya napapanahon ngayon. Yan po ay tradisyon na lang. Yan po ay salit-saling sabi ng mga tao. Praise God. So, batiin muna po natin bago tayo pumasok sa ating araw ngayong gabi. Medyo naalala ko lang, mga kapatid natin, sila ni Sister Beth, sila ni Sister Bioli, Sister Rosemary, sila ni Brother Teteng dyan po sa Bantayan Island. Galing po sila ng Masbate. God bless you mga kapatid. At nawa, magkaroon tayo ng pray natin, malay natin na tayo pa magkakaroon ng fellowship dyan sa mga kamag-anakan nyo, Durano family, Herente family. Of course, ito po ay mga generation ng mga talaga nagmahal. And I believe na itong ating mga kapatid, kagaya ni Sister Isabel, Sister Pauline, sila ni Sister Pink, magkakapatid dito. Kumbaga ito yung pinakaangkla na kung saan ang mensahe na ito ay nailuwal, ano. Especially si Sister Isabel na dito naman siya sa side ng mga paroko family. So I believe tuwang-tuwa ang ating mahal na kapatid, Sister Isabel, praise be to God, paroko family. Dahil sa, alam ko mga kapatid, yan ay binigay ng Lord sa puso ko, na talagang siya po ay ginamit ng Panginoon para dito sa ministry ito. So we pray na tayo po ay makagawi po dyan bago po ang closure by this year of July. Month of July ang closure po ng message ng remnant. And after that, we will be looking into the inner, discovering our inner potential, and of course, pangako ng Panginoon sa atin. Yun na po ang direction natin after the closure. So, we greet everyone sa Bantayan Island. I was there. Minsan po ako ay nakarating na dyan. And hopefully, ay makakabisita pa rin po tayo uli. Of course, remember Brother Ben, Sister Helen, dyan po sa Italy. And we keep on praying for you, kapatid, sa iyo pong recovery, Brother Joshua. We pray for you dyan sa Mindoro, sa Nauhan. Ang aking sumunod sa akin, ito kapatid ko, Sister Cynthia, ang kanyang may bahay. Of course, ang kanyang buong pamilya. We pray for them. Bautista family dyan po sa Imus, Brother Angelito, Brother Lito, Brother of course, si Sister Bioli, Nanay Iday, no? Mga nagmamahal sa mensaheng ito. At minsan ako po ay, minsan nakakaramdam ng para bang
Hindi naman pa sila kayaman, pero grabe ang heart nila talaga sa gawain. Kaya parang ayaw ko tanggapin ang mga kaloob ng mga kapatid. Dahil nararamdaman ko mas kailangan way ito kasi ng Panginoon na ma-bless kayo. So, pagpalaan talaga kayo ng Panginoon. Sa mga remnant, ito masasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang ministry natin, gawan ninyo ng way na express nyo by way of your support. No? Hindi na tayo nagpipreach ng ikapo because we don't believe in that and at this time. Pero huwag ninyong alisin yung connection nyo. You just keep on supporting the ministry. Ibibless kayo in your finances. So tayong lahat ng mga remnant, let us keep on, especially ilang buwan na lang po ito. May, June, 3 months to go. Less than 3 months to be exact. Mga kapatid, let's give our best, no? Huwag kayong mag-alala na parang kakapusin kayo sa mga pera ninyo. Ibe-bless kayo ng Panginoon. Believe me, no? Kayong lahat ng mga mayroon talagang pagmamahal, hindi lang sa mensahe, kundi support in terms of your finances, no? Dahil kailangan nating maihayo, maihayo ang ministry. So, keep supporting. Ilang buwan na lang po ito. So we don't demand, no, sa mga kapatiran po natin, pero mahalin ninyo. Kung kayo ay hindi na nakapagsuporta sa isang buwan, magkakaroon na kayo ng isang feeling na parang meron akong hindi nagawa. So kung kayo may mga to work, talagang you have to support by way of your heart, no? Yan ang pinakamahalaga. Dahil hindi na po tayo tipo na kailangan meron kang 10%, 20%, hindi na tayo. Wala na tayo sa ganong ritual. Ang ating pinakikita ngayon dito, those who believe our message, sa kanilang kakarampot na bahagi na pinagkaloob ng Panginoon, they love to share. Yan po ang attitude, no? Hindi lang tayo convinced, but we are concerned at the same time sa ministry po natin. So hindi lang po sa Voice of the King, hindi lang po sa Queen of Sheba Assembly, maging dyan po sa Ministry in the Lord's Day Assembly. Of course, Brother Romel, Brother Dan, keep on supporting, no, the ministry. So we pray for Rivero and Lacorte family, dyan po sa Silang, of course, pinagpipray natin ang mga kapatid natin dyan. Brother Talio, the Kapili family dyan po sa Quezon, sa Candelaria. Ministry po natin, the Voice of the King, the Queen of Sheba, the Ministry of the Lord's Day Assembly. Pray po natin lahat yan. Radio program ng ating mahal na kapatid, Brother Romel, na marami pong nakakapakinig. Pray for the move of the Lord in the Visayas. And we are also praying na sana ay makarating tayo sa Mindanao. No? That's in my heart. No? I don't know how God will fulfill that, but that's in my heart na makarating sa Mindanao. Those who would love to open their doors para sa ministry ito, we're praying. Praise God that God will open the door. Amen. So, ngayong gabi ay sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Uh, 1,500 kilogram of missiles ang binomba ng Iran sa Israel. Very recent ito na mga kaganapan. At alam natin, in the Bible, Iran is the Medo Persia. They were not just, sabihin natin mga Arab lang sila na mga fighters. No, they have their origin in the scripture. And they are really eyeing to erase the people in Israel. And para sa atin, ang mga remnant, natin nililinaw, lahat ng mga naandyan ay mga squatters. The true Israel of God were scattered. And the only way for the scattered Israel to be regathered again is by the ministry of Moses and Elijah from the uttermost parts of the earth, which is ito na po ang ating ministry ngayon na tinatayuan.
ang ministry ng lost tribes or the last 3.5 years according to the book of Daniel. So itong mga drone, kamikaze, HIMARS, mga Fatah, how Iran's attack was designed to succeed and not to fail. So nakita nyo na sa mga YouTube, sa mga social media, kita nyo po kung gaano ang kaguluhan na talagang ang lahat ng mga residente, mga bata, nagpulasan. And there are suspects na may mga Arab nations na tumutulong sa Israel, like Saudi Arabia, like of course Jordan, mga Muslim na tinutulungan nila ang Israel. Alam mo natin na mga Israel dyan ay mga strangers, sons of strangers. No? They were not the Israel per se, no? So, according to the Bible. Of course, ang lupa, Israel. Lupain na kung saan inapakan ng Panginoon. But the people, they were migrants from the north, no, from Europe, na hindi naman po talaga yan ng mga lost tribes. So here in our scripture, Matthew chapter 24 verse 6 hanggang 8, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo ang huwag kayong mga magulumihanan sapagkat kinakailang ito ay mangyari datapwat hindi pa ang wakas. So all these things that are in our kumbaga within our reach, no? Nakita natin sa mga cellphones natin, Ukraine, Russia, China eyeing to invade Taiwan. Of course, Pilipinas ay nandito na rin sa isang kalagayan na magiging collateral damage in case itong China ay invade nila ang Taiwan. We see all these wars, rumors, alingaw-ngaw ng mga digmaan, distress of nations. Kita niyo po, tuloy ang buhay, pero ang banta ng mga digmaan ay nakaamba at may mga lugar na talagang bombahan na talaga. Scripture ay nagsasabi sa atin that tapwat hindi pa ang wakas. Meaning to say, we are being honed, no? Talagang dinadala tayo sa ganong direction. Sapagkat magsisipagtindig ang bansa laban sa bansa. Ang mga kaharian laban sa kaharian at mga magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So mayroong time na grabe ang mga lindol, no? Very recent itong Taiwan, and then China, and then Japan, and then US, at dito bumalik sa Pilipinas, sa Balut Island, mga eruption ng mga bulkan, very recent ang ruwang yung bulkan ng Indonesia, Mount Ruwang ba yan, na nagatid ng napakatinding pagsabog. At sa atin din naman, mga bulkan natin, nagkaroon ng mga phreatic eruptions like Taal. Very recent, no, sa Middle East, no, dyan sa UAE, no, especially sa Dubai, na nandyan yung Abrahamic House, no, nandun yung tatlong symbol ng religious group, no, Christianity, Islam, and Judaism. Tatlong naandan sa Dubai. Today, nagkaroon sila ng seeding, cloud seeding, nagkaroon po ng abnormalities at grabe ang baha, no? Thunderstorms, snow, hailstones, at saka baha, no? Talagang pinahihirapan ang lugar na yan sa kasalukuyan. No? Habang tayo po ay nag-uusap, they were in that present condition, and God is just simply vindicating, no, the message. No? Kasi ang message po ng Revelations 11, Moses and Elijah, talagang sila po ay magkakaroon po ng mga interruptions of nature, disturbance of nature, purging of the earth, while at the same time, ginagather po ang remnants. When we say remnants, mamaya gusto kong basahin sa inyo at ipaliwanag by way of the message of William Branham,
na sila po hindi mga born-again people. Kaya nga lagi naming binibigyan ng emphasis, hindi po kami mga born-again. We are not part of that. We are a nation that has a promise from the Lord that we are saved as a nation, as a family, as a clan. Ang church po ay individual talaga yan. Yan pong process. Pero ito po ay hindi na panahon ng church. Kaya kung ang aral nyo ay church, tradition na siya ngayon. Yan po ay pamumusong na sa aral ng kasalukuyan. Datapot, sabi niya dito. Verse 8, datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So, yun yung mga nakikita natin ngayon. We are moving past into that condition. Ang ating pong bansa, maging ang Pilipinas, ay nakakaranas ng grabe katinding init. May mga balita pa na itong May ay lalong titindi ang init, no? So, lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, ay nakikita natin na lahat ay pauwi sa pagpapahirap. At ang pangako sa panahon ngayon ay kapag ikaw ay mayroong tatak. Kasi sila lang po ang mayroong pangako sa Revelation chapter 7 na hindi pwedeng saktan. Na hindi sila bahagi dun sa tatanggap ng salot. Oh, praise be to God. Let's keep moving, mga kapatid. At balikan natin ang mga aral natin sa nakarang, I believe, Sabado. Of course, atin pong talakayin by Sunday ang mga bagay na ito na binuksan po natin, especially sa current events, and how we project ourselves as people that has the promise of the Lord. Hindi na po ito panahon para hanggang pag-motivate lang tayo. Pinamumulat na natin ang mga panahon, ang mga kapatiran sa panahon na ito, na hindi na po ito makukuha sa gimmick-gimmick o kaya sa lahat ng ating mga naisip na paraan. Ang paraan ng Panginoon ngayon, dapat magising ka na ikaw ay isang Israel, both natural and spiritual. The Philippines is not a Gentile nation. The Philippines is where the home of the lost tribes after the captivity sa Assyria. So, pinag-aralan po natin ang mga major na mga ordinances quoting the message 1963 in the desperation na message, sabi niya, there are three that taught us the ordinances of the church. The Lord's Supper, feet washing, and the baptism in water. So ito yung mga ordinansa na nagawain ng church. Paghuhugas ng paa na ginawa ng Panginoon yan according sa chapter 6 of the book of John, verse 35. Of course, ang Santa Cena o kaya yung Lord's Supper na ayon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16, 1 Corinthians chapter 11, mga scripture po na sumusuporta doon sa mga ordinansa na iniwan ng Panginoon na tupdin ng church habang sila ay nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay isa rin sa mga ordinance, no, na kailangan magampanan ng isang ministro, yung mga mananampalataya na lahat sila ay mailubog sa tubig sa pamamagitan po ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bautismo, immersion sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Subalit ang mga ordinansang ito, ang mga iniwang mga dapat gagawin ayon sa salita ng Panginoon, nung dumating na po ang huling binhi ng simbahan, itong lahat ng ito ay tradisyon na ngayon. Kahit ilang beses mong ilublob ang mga nagsisi, wala na pong bisa yan.
Kahit naghugas pa ng paa o kaya nagsanta sena, bahagi ng church. Sabi niya, itong mga orders na to ay wala na pong kabuluhan. So we've been into the dispensational change. And the dispensational change, panahon na binuksan ng Panginoon ang mata ng Israel na binulag niya pansamantala sa panahon na siya kinausap niya ang church. Now, I'm going to read that part, mga kapatid. And there's a message, sixth seal. Sabi niya dito, what an introduction. The rider's now, the rider's beast, the answering beast have ceased. And there's a sixth seal message. Sabi niya yung horse riders, ang kanya pong tinatalakay ang paglalakbay ng church under the four horse rider, the white horse, the red horse, the black horse, the pale horse. Ito lahat ay unwenting ng kaaway, no? Ng demonyo, the antichrist spirit, no? Na nag-journey din siya sa church ages. No wonder mayroon siyang white, black and white, no? Na condition. And along with that four horsemen or horse rider, which is the very unwenting of the antichrist, sa time po ng pagtakbo ng church, mayroon pong four beasts, the spirit unwenting of the Lord. At alam po natin na ang four beasts na to na nag-guard sa mga believers sa time ng ating Panginoon are the lion, the ox, the face of a man, and the flying eagle. Now if you backtrack, you go back a little bit sa scripture, sa gospel, pinortray po ito ng synoptic gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. So kung papansin po natin, ang apat na to, ito po ay nagbibigay na sa atin ng foundational setting sa mangyayari na gagawin ng Panginoon sa pagtakbo ng panahon sa iglesia, sa dispensation ng iglesia. We understand, sa basic na aral po natin, na ito pong Book of Matthew ay nakita niya si Jesus as the king. And we understand na ang king ay simbolo po yan dun sa beast na lion. Mark looked the Lord Jesus Christ as the servant. Siya po yung tagapaglingkod. And in the book of Revelation, siya po ay simbolo ng baka, ng ox. Luke see the Lord, or describe the Lord as a man. Na siyang simbolo naman sa book of Revelation na face of a man. And John has this anointing na kaya niyang tingnan ang lahat ng mga bagay na ito from the beginning. No wonder, sabi niya, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God, showing us the anointing of an eagle. John could fly back to the beginning of time and can bring that understanding in the present tense. So kita po natin, Matthew, lion, Mark, ox, Luke, face of a man, and John is the flying eagle. So ito pong apat na aklat na ito ay nangungusap tungkol dito sa ating Panginoon. This four beasts is the anointing of the Lord Jesus Christ sa mga believer naman sa book of Revelation. So kita po natin ang pagkakalapat ng mga aral na ito, na kita natin na ito yung pagtakbo ng Panginoon o pahid o anointing ng Panginoon sa kaniyang iglesia. But watch. The answering beast. Who are the answering beast? Sabi niyo, when the white horse rider, sabi niya, the first beast said, "Come and see." This is the answering beast. Ito yung nagpapakilala. When the red horse
sabi niya, kemot, sabi niya, the second beast said, come and see. Sabi niya, the answering beast have ceased. Tumigil na ang hayop, no? Yung answering beast sa pagsasalita. So the anointing of the beast for the believers in the dispensation of the church already ceased or stopped, tumigil. See, sabi niya, the riders, the beast, the answering beast have ceased. Then, now William Branham speaking, sabi niya, then we taken up. So that's rapture. We taken up. We see the martyrs under the throne. So this is chapter 5. Chapter 5, chapter 4, chapter 5. In those scriptures. Kasi nandun na pa yung opening niya ng book. Sabi niya, now these, from the time these martyrs are the true Orthodox Jews that died. So may mga namatay na mga Southern Kingdom. They were termed ni Brother Branham Orthodox Jews, but actually they were the Southern Kingdom na ang cry out nila during the rejection sa time ni Jesus, sabi niya, crucify Him. Release Barabbas, but crucify the Lord Jesus Christ and let His blood be upon us and upon our children. So nangyari po ang judgment ng Panginoon sa Southern Kingdom. They were persecuted, no? They were uprooted, no? Talagang binunot sila, no? Talagang dinaan sila sa napakatinding kapighatian nila. Persecution, pag-uusig, may mga ginagas chamber, may mga lahat na ng napaka malulupit na mga pag-uusig ay ginawa para sa kanila. Now, gusto ko pansin niyo po dito. These martyrs, the true Orthodox Jews that died, in the religious faith. So mayroon pa silang religious, kasi galing po sila sa unawa ng kautusan. Mga religyoso din po sila. Sabi niya, these Orthodox Jews that died in religious faith, because they could not be Christians. Gusto kong diinan yan, mga kapatid. Ang mga Hudyo, under this persecutions, na hindi nila matanggap ang dispensational change ng church, they died in that religious faith that they received. At hindi nila matanggap, no? Ang next na message na doon ay walang pinag-uusapan na lahi, na dila o lingwahe, kung hindi ang sinuman na tumawag sa Panginoon by virtue of going through the process of justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost shall be saved. So gusto ko pansinin po natin na ang mga martyrs ng mga Israel ay hindi sila Kristiyano talaga. Kaya yun ang gusto naming pansinin ninyo. Na pagdating ng message ng remnant, hindi po kami mga Kristiyano. Hindi kami bahagi ng church. Hindi po kami mga born again. Masama ba ang born again? Hindi po. Kung ang born again, ang pagiging born again, ay naandun sa panahon ng Grace Dispensation from 33 AD to 1963. Pero yung mga born again after 1963, yan po sila ang mga imahe o larawan ng halimaw. So, makita na natin po ang cut na napakalinaw. Brother Bobby, napakaganda ng mga placing niya dyan.
yung image of the beast o larawan ng hayop. Mga Kristiyano, professing na sila mga Kristiyano, pero hindi sila part ng mga totoong Kristiyano from 33 AD hanggang 1963. Yan po ang cut na malinaw. So kung hindi po kayo sakop dyan, ang inyo pong mga claim na kayo ay mga bahagi ng church, yan po ay tradisyon at mga salit-saling sabi ng mga tao. Mga walang kabuluhang pagsamba at aral. Kahit marami pa kayong makita mga himala at kung ano-ano pang mga sabihin ninyo nagpapatunay na kayo dinirinig ng Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan nyo po ito. Oras na, ang mensahe ay babalik sa Israel, wala po talagang pangako ang Gentile. So ito na po yung panahon, hindi lang ninyo po matanggap. Pero ito na po yung panahon na yan. Dumating na po ang panahong yan na ang kausap ng Panginoon hindi po mga nasa ilalim ng church. So dito sa message na 6 seal, sabi niya, these Orthodox Jews, they could not be Christians. Praise be to God. Wow. I love this part, no? Talagang diniinan na hindi sila magiging Kristiyano o kaya hindi sila bahagi ng Kristyanismo. 115 paragraph. Remember, God blinded their eyes. So paano nabulag sila? By rejection. So saan sila nag-reject? Hindi po sa Romans, sa time na church, no? Kasi ang Romans ay was God's written word under na sa church, kay Paul. Pero yung sinabi ni Paul na sila they were blinded temporarily or for a while, is actually a history of Calvary. Calvary po ang kanilang pag-reject. John chapter 1, He came to His own, but His own Israel received Him not. That is where the rejection took place. Diyan po naganap. Hindi po naganap ang rejection doon sa first horse rider. Hindi po doon. Church dispensation po yun. Ang rejection po nangyari bago pa mailuwal ang church ages. So yung Israel ay binulag. Bakit niya binulag? Nasabi niya dito. And they're going to be blind for a long time, until the Gentile church is taken out of the way. Paano ang Gentile church maalis sa daan? Rapture. So habang kausap niya ang Gentile, bulag sila. Pero pag sa oras na alisin na ang Gentile sa programa ng Panginoon, sila na rin ang kakausap. Sila na rin ang kakausapin. Because God doesn't deal with them, two people at the same time. That is contrary. Sabi niya, because it's very contrary to His word. So kung ang aral ninyo, 1948, ang Israel ay sinimulan ng kausapin ng Panginoon. At the same time, naniniwala kayong ira-rapture kayo. Ibig sabihin, sinabay niya. 1948, hanggang ngayon, kinakausap ang Kristiyano. That is very contrary to His word. God doesn't deal the church and Israel, two people, at the same time. So 1948 is a decoy. Alam nyo ba yung decoy? Ito yung pinalabas na parang Israel, pero hindi, mali yan. Kumbaga, hindi yan ang totoo. Mark, hindi ano pa sabi mo hindi totoo? Israel nga sila eh. Sila po ang gumanap sa Isaiah 60 verse 11. Sons of strangers
shall build up thy walls. So 1948, the sons of strangers, not the Israel, build the walls of Jerusalem. Pinamumunuan nila ni Rothschild. No? Binili ang Israel. Mga European Jews bumaba. Mga Sakarian Jews na sinasabi ng mga Askenazis. Sino yung mga yan? Sons of strangers. Hindi sila totoo mga Israel. So nililinaw po natin dito, the only way for God to deal Israel is to take out the Gentile church out of the way. To take the Gentile church out of the way. That's the only way. Para ang blindness of the Israel of God, tandaan po natin na sila ay hindi mga Kristiyano, ay maalis. So hindi ka pwedeng kausapin ng Panginoon ng sabay ang church at ang Israel. Kaya pinlace ang Romans chapter 11. Sabi ni Paul, I will show you a mystery. Baka mamaya kayo ay nagmamarunong sa inyong mga sarili. Sabi niya, pansamantala ang pagkabulag ng Israel. Sabi niya, hanggang sa dumating ang kapunuan o yung huling binhi ng church. At alam po natin na ang huling binhi ng church ay tatawagin ng ikapitong mensahero. So para dun sa mga denominations, hindi sila naniwala sa mensahero, nandiyan niya sa Malachi chapter 4. Behold, I'll send you Elijah the prophet. Kagaya sa panahon ni Elijah, which is sa time ni Jesus, si John the Baptist, hindi rin pinaniwalaan si John na mensahero. Kaya pagdating sa church, pinaniwalaan si William Branham? Hindi rin. Pero dahil hindi pinaniwalaan si John, hindi ba talaga darating at din ng Panginoon ang kanyang salita na siya darating? Na sabi niya, behold, your God will come suddenly in the temple. Behold, your God shall come and save the people. Dahil sa hindi nila pinaniwalaan at tinanggap si Juan Bautista na siyang Elias? Hindi po. Kahit hindi natanggapin si Elias na sa katauhan ni John the Baptist, magaganap pa rin ang kalooban ng Panginoon na siya'y darating bigla sa templo. Kahit hindi paniwalaan ng denomination si William Branham na siyang katuparan ng ika-4 na Elias. Hindi po yan maka-hamper, maka-delay, maka-obstruct sa second coming of the Lord. Kita nyo? Dumating ang Panginoong Jesucristo sa ikalawang pagkakataon na hindi alam ng mga tao. Why? Because they disbelieve.